Sino rito excited na sa Word of God? Praise the Lord. Job chapter 1, verse 1 to 12. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Maganda kasi yung translation sa Tagalog. Sabi dyan, verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na hahaliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang kanilang mga kapatid na babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, pinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastanganan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Verse 6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Nagsisimba rin si Satanas, nandun din siya sa yung gathering ng mga, sabi ng English yan, yung mga heavenly courts, no? Sabi doon, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanungin mo ang katabi mo, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Hindi yan si Satanas, ha? Sagot ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Sabi ni Lord, verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya at ang kanyang pamilya at lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawain at halos puniin niyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukin niyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayon na when God allows what we don't understand. When God allows what we don't understand. Alam niyo po, one of the oldest question in human history and the Christian history, ang katagang ito, kung mabuti ang Diyos, if God is good, then why do bad things happen to good people? Kung talagang mabuti ang Panginoon, bakit inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng hindi magagandang bagay? Diba? Kasi ang perspective natin, kung mabuti ang Diyos, dapat ang lahat ng bagay na nangyayari ay mabuti lamang. Naitanong nyo na rin po ba ang katanungan na yan? Na Lord, kung talagang mabuting Diyos ka, bakit kailangan mawala ng mahal ko sa buhay? Bakit niya ako niloko? Bakit nanakawan kami? O bakit nagkasakit ang mga magulang ko? Alam niyo po, itong tanong na ito is not just a typical question. Napakalalim ng tanong na ito. Amen? And you know what? Maraming mga tao, ang thinking nila, kaya ayaw nilang umamin na tinatanong nila ito kasi ang thinking natin, kapag tinanong mo na, why God? Bakit ito nangyayari sa akin? Parang tingin natin, masama yun. Na bawal magtanong sa Diyos, na bawal questionin ng Diyos. Pero alam niyo po ba, na hindi naman natin bawal tanungin ng Panginoon? Actually, si Job, nagtanong din siya sa Panginoon kasi dinescribe sa Bible si Job, di ba na, he's a blameless man, di ba? Matuwid siya, umiiwas talaga siya sa mga masasamang gawain. And yet, ang kwento ni Job, lahat ay nawala sa kanya. Nawala yung mga ari-arian niya. All at once to Nawala yung mga ari-arian niya. Nawala yung mga anak niya. Lahat ng anak niya nawala. And even yung kanyang kalusugan, nagkaroon siya ng matinding kasakitan. At kahit yung asawa niya, ay iniwan na rin siya dahil sa sunod-sunod na hindi magandang nangyayari sa kanya. At ang question na ito, na bakit Lord?
Why? Kung mabuti ka talaga, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Lord, nagsisimba naman ako, pero bakit hindi pa rin maganda ang finances namin? Lord, nagsisimba naman kami, pero bakit hindi pa rin nagbabago yung asawa ko? Nakaka-inspire yung water baptism. No? Ang daming tao nagte-testify na nagbago ang kanilang buhay. Pero Lord, bakit ako hindi pa din? Bakit yung katabi ko hindi pa din? Amen? Sikuin mo yung katabi mo. Wala kang sasabihin, sikuin mo lang siya, no? Alam niyo po yung question na yan, ay hindi lang bastang typical question. It is a question of a mother standing beside the hospital bed. Na Lord, bakit may sakit ang anak ko? Yan yung tanong na ginawa mo lahat ng paraan para makapagtrabaho ng matiwasay. Ginawa mo lang, nagsipag ka talaga, pero natanggal ka sa trabaho. Yung question na, believer ka, talaga may pananampalataya ka sa Panginoon, nananalangin ka talaga, and yet, you have to say goodbye to your loved one. Yung estudyante na nag-aaral maigi, pero bagsak pa rin sa exam. Alam mo yung sakit nun, ano? You did your best. Ginawa mo naman ang lahat. Pero bakit, Lord? Nasunog na lahat ng kilay, pero hindi pa rin ako pumasa sa exam. Amen? Lahat na ng pagpapaganda ginawa ko, pero iniwan pa rin niya ako. Amen? Yung question po na yan, maraming tao, ina-assume nila dalawa lang ang sagot. Number one, ang iniisip ng mga tao is either, yes, mabuti ang Panginoon, God is good, pero He's not powerful enough para i-stop yung suffering. Yung pangalawa naman, na ina-assume ng mga tao, is that, yes, powerful ang Panginoon, pero He's not good enough to stop the suffering. Pero niyo po ba, ang Bible, pinepresentahan tayo ng ibang kasagutan. Ang sabi ng Biblia, si Lord, both good and powerful. Mabuti siya at makapangyarihan siya. Mabuti siya na He's willing, no, na iligtas tayo sa mga suffering. And also, He is powerful. Kaya rin ng Panginoon na iligtas tayo sa mga suffering. And Lord, if you are both good and powerful, then why? Hindi pa rin nasagot yung tanong, why do bad things happen to good people? Amen? Alam niyo po, sa totoo lamang, I will be honest, after this Bible study, hindi ko pa rin po alam ang sagot sa tanong na yan. Wala pa rin akong sagot. Kung nag-e-expect po kayo na may sagot ako sa tanong na yan, wala rin po. Kahit ako rin po ay nagtatanong sa Panginoon. Pero alam nyo, hindi man tayo mabigyan ng Panginoon ng accurate na sagot, pero bibigyan tayo ng Panginoon ngayong araw na ito, ng new way kung paano natin haharapin ang mga tanong na ito. Are you ready? It is through the story of Job. Yung storya ni Job kanina. Si Job na isang taong tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, dumaan siya sa matinding pagsubok. Ano yung pagsubok niya? Nawala ang lahat sa kanya. Hindi lang isang aspeto ng buhay niya ang sinubok ng Panginoon. Amen? Lahat ng aspeto ng buhay niya, love life niya. Amen? Yung possession niya, yung mga ari-arian niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Amen? Even yung mga kaibigan niya. Amen? Lahat ng yun ay nawala sa kanya. Sinubok siya ng Panginoon, nawalan kayamanan, mga anak, kalusugan. Pero alam niyo, kahit na ganun ang nangyari kay Job, napakaganda ng storya niya kasi hindi pa rin siya nagkasala sa Panginoon. Nanatili siyang tapat sa Panginoon. Now, alam mo, habang pinag-aaralan ko ng paulit-ulit yung story ni Job, sabi ko, wow, sana all kagaya ni Job. Sana all, na kapag dumaranas ng matinding pagsubok ng sabay-sabay iba kasi yung dumanas ka ng pagsubok ng isa-isa lang. Pero iba kasi yung impact pag sabay-sabay. Alam mo, yung lahat ng anggulo ng buhay mo, kahit saan ka pumunta, may problema. Pumunta ka sa bahay, may problema. Lumabas ka ng bahay, may problema. Yung mga kapitbahay mo, chismosa, problema. Amen. Pag pumunta ka sa trabaho, problema. Amen. Pagka sumakay ka ng jeep, problema. Alam niyo yung ganung pakaramdam? Sabay-sabay lahat. And si Job, no, kahit na sabay-sabay ang mga problema, ang mga sufferings, at hindi niya deserve. Kasi blameless siya. Yun ang dinescribe ng Biblia sa kanya. Amen? Pero, nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon at nanatili siyang tapat. And in the end of Job's story, ibinilik sa kanya ng Panginoon ang lahat. Hindi lang 1 times, 3 times better.
kesa kung ano yung nawala sa kanya. Amen? Tayo, alam na natin yung story. Pero si Job, that time, hindi niya alam what is about to happen. Nananahimik lang naman siya na nagiging tapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, staying away from evil, and yet, he experienced sufferings. Alam niyo po kasi madalas ganito ang iniisip natin, kapag mabait ka, hindi mo deserve ang suffering. Minsan pag may mga nakakausap ako, palasimba yan Hindi dapat yan pinaparusahan ng Diyos. Hindi dapat nakakaranas yan ng matinding problema kasi mabait yan Ang thinking natin, kapag masama ka, yun, dapat. Lord, ibuhos mo pa lahat ng pagsubok sa buhay niya. Kasi masama ugali nito Yun ang perspective natin, yun ang thinking natin, yun ang mindset natin. Pero hindi yan ang tinuturo ng Biblia sa atin. The truth is, kahit ang mga mabubuting tao, kahit ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon, ay dumaranas pa rin ng matinding paghihirap. Amen? Lahat daw po ay walang exempted, Ang sufferings, nararanasan yan, hindi na mga selected people lang. Hindi yan yung nagroroleta ang langit. Sino kaya ngayon na mabibigyan natin ng problema? Hindi ganoon. Amen? Kahit ang mabubuting tao, dumaranas ng paghihirap. Kahit masama ka, dumaranas ka rin ng paghihirap. Amen? At ang pagkaranas ng suffering, hindi yun ibig sabihin na pinaparusahan tayo ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi porket nagsasuffer ka, hindi ka na love ni Lord. Love ka ni Lord. Amen? Sabi ng Job chapter 1 verse 1. Sabi sa English, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. In-specify maigi sa Bible na blameless siya, hindi ibig sabihin na sinless siya. Pero he walks with integrity, a person of integrity, a man who feared God. May takot sa Panginoon at lumalayo sa gawa ng masama, Minsan ang tanong natin, Lord, ano bang ginawa ko para parusahan mo ako ng ganito? Whenever we experience sufferings, ang iniisip natin, pinaparusahan yata ako ng Panginoon. Ano bang ginawa kong mali para parusahan ako ng Panginoon? Kasi ang mindset natin madalas, suffering equals punishment. But that's not what God wants us to realize. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia sa atin at hindi yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi porket may suffering, ibig sabihin, pinaparusahan ka ng Diyos. Amen? Kasi ang suffering, inaalaw ng Panginoon kahit hindi natin maintindihan. Amen? It only shows that no one is exempt from suffering. Walang ligtas sa suffering. Lahat po tayo, kahit pastor, kahit na halos dito na tumira sa simbahan, we still experience suffering. Kasi walang exempted. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang suffering is not always sign of God's punishment. Amen? And comfort is not always sign of God's approval. Hindi porket wala kang problema ngayon, ang pakiramdam, malapit kasi ako kay Lord. Hindi rin porket sinusubok ang buhay mo ngayon, marami kang suffering, ibig sabihin na nun, pinaparusahan ka ng Panginoon. Kasi no one is exempt. Walang nakakaligtas. Hindi porket nakakompleto ka ng isang taon na magsimba, exempted ka na sa suffering next year. Hindi ganun. Nakaligtas ka sa round na ito. Next year, wala kang suffering. Hindi po ganun. Lahat tayo ay subject to suffering. Lahat tayo ay makakaranas ng suffering. Amen? So, kung lahat tayo makakaranas ng suffering, ang magandang tanong ay, hindi, why Lord? Ang magandang tanong, Lord, how can I continue trusting you? Even in the middle of this. Kasi pag nagtanong ka ng why, wala talagang maisasagot sa'yo Kahit magtanong ka kay Pastor Stephen, kahit magtanong ka sa mga Bible scholars, hindi rin nila masasagot yun. So instead of asking, why Lord? Bakit ito nangyayari? Bakit mo ito inaalaw? Ang tanong natin, Lord, paano ako magtitiwala sa'yo? Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Kasi, kahit hindi natin naiintindihan yung reason behind yung mga sufferings natin, pwede pa rin natin pagkatiwalaan ng Panginoon.
Amen? We can still trust God because He is good. He is faithful. He is powerful. Amen? No, instead of asking why, let's start realizing, lahat naman nagsasuffer. Lahat naman nakakaranas ng suffering. Even the strongest, even the kindest, kahit siya ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Minsan lang hirap tanggapin, ano? Kapag wala kang ginagawa, sa tingin mo wala ka namang ginagawang masama, pero nakakaranas ka ng masama. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon, instead of asking why, start asking, Lord, paano po ako mananatiling nagtitiwala sa'yo in the middle of this? Kasi being faithful to God does not guarantee an easy life. Hindi po garantiya na faithful ka sa Panginoon, madali na ang buhay. Yan kasi minsan ang perspective natin, no? Kapag ka-Kristyano na tayo, kapag malapit tayo kay Lord, close tayo kay Lord eh. Kapag ganun tayo kay Lord, feeling natin lahat ng prayers mo, sasagutin ng Panginoon. Amen? Yung suffering mo, tatanggalin ng Panginoon yan. Pero hindi garantiya na tapat tayo sa Panginoon, madali na ang buhay. Kaya nga sabi ng John chapter 16 verse 33, di ba? Sabi ito mismo ni Jesus, sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, sabi niya, you will have trouble. Si Lord na mismo nagsabi, sa mundong ito, magkakaroon ka ng problema. Alam niyo sa ibang translation, sabi pa diyan, many trouble. Napakadaming problema. So, ibig sabihin, habang may buhay, may problema talagang darating. Si Lord na mismo ang nagsabi. Pero sabi ni Lord, but take heart. I have overcome the world. Yes, may problema. Sinabi na agad ni Lord, may suffering, may pain, may heartbreak, may trouble, may trials. May mga panahon na mabibigatan yung ating kalooban. Hindi niya pinangako na kapag sumunod tayo sa Kanya, magiging madali na ang buhay. Hindi niya sinabi na kapag nagpa-water baptize ka, wala nang problemang darating sa'yo. Hindi niya sinabi na pag nag-divine encounter ka, hindi na babalik yung mga temptation sa'yo. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon na hindi tayo makakaranas ng mga sufferings. In fact, siya mismo ang nagsabi. Diba? In this world. Tingnan mo, hawakan mo yung katabi mo. Tao pa ba yan? Tao, check natin kung tao pa ba. Check natin, tao pa ba? Comment po kayo sa comment section kung tao pa po kayo, no? Tao pa? Ibig sabihin makaka-experience pa yan ng problema. Kasi nandito pa siya sa world eh. Amen? Gusto mo ng walang problema? Sino gusto walang problema? Ayoko dun. Okay na ako. Amen? Kasi in this world, sabi ng Panginoon, you will have trouble. Meron talagang pagsubok. Pero nyo, habang binabasa ko to, hindi lang yun yung tumatak sa akin eh. May isa pang tumatak sa akin dito sa verse na to. Sabi doon ni Lord, I have told you these things so that in me, you may have peace. Nung binabasa ko to, wait lang Lord, rewind. So that you may have peace. Lord, sinabi mo na maraming problema, tapos ine-expect mo na. Pag sinabi mo yun, magkakaroon kami ng kapayapaan. Parang mali, Lord Parang mali, di ba? Mali yata, Lord. Kasi di ba tayo, kapag ka sinabihan ka na, magkakaproblema ka, maghihiwalay kayo ng asawa mo, Di ba? Maluloko kayo, mai-scam kayo, Hindi peace ang mararamdaman mo nun, kapatid. Ano mararamdaman mo? Takot. Right? Pero si Lord sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito so that in me, you may have peace. Napakaganda nito kasi. Si Jesus, sinabi niya sa atin na magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit pa meron tayong trouble. Amen? Na sinasabi ng Panginoon dito sa atin na kasi yung peace, anak, hindi yan matatagpuan sa absence ng problem. Amen? Na kaya sinabi ng Lord na magkakaroon ka ng peace dito. Kasi gusto ng Lord maintindihan natin, ang peace hindi yan matatagpuan kapag wala kang problema. Kapag tinanong ka, kamusta ang buhay mo? Ay, peaceful ang buhay ko. Naku, nakakatakot. Kapag sinabing peaceful ang buhay niya,
Kasi ang sabi ng Biblia, di ba, in this world, you will experience many trouble. Ano ibig sabihin nito? Ang kapayapaan, hindi natin dapat hinahanap sa absence ng problem. Ang kapayapaan, pwede mong maranasan kahit pa may ina-expect kang problema. Amen? Di ba parang tayo, no? Ang hirap mapayapa, ang hirap makatulog, kapag alam mo bukas, puputulan na kayo ng kuryente. Amen? Ang hirap makatulog kapag alam mo na kumakatok yung inuutangan mo. Nandiyan po ba si Aling Cora? May Cora po ba dito? Di ba? May utang po. Di ba ang hirap mapayapa? Right? Pero sinasabi ng Panginoon, ang kapayapaan hindi natin matatagpuan kapag wala tayong problema. Ang kapayapaan matatagpuan natin, sabi diyan, in me. So that in me, in Christ, you may have peace. Sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Peace that surpasses all understanding. Alam niyo po, yung peace na nagmumula sa Panginoon, hindi mo ma-explain. Hindi mo ma-explain until maranasan mo mismo. Doon mo masasabi talaga na talagang it passes all understanding. It surpasses all understanding. Kasi hindi mo ma-explain na humaharap ka sa matinding pagsubok, pero nakakangiti ka pa rin kasi alam mo, sabi man ni Lord na may problema, pero sabi naman niya, but take heart. I have overcome the world. Minsan kasi tayo, nung humihinto na tayo dun sa, in this world, you will have many trouble. Ay, naku, maraming problema ang mundong ito. Maraming problema ang kakaharapin ko. Hindi natin binabasa yung kadugtong eh. Ano yung kadugtong? But take heart. Huwag kang mabaala. Do not be afraid, sabi ni Lord. I have overcome the world. Kung ang mundo nga na pagtagumpayan ng Panginoon, ang problema natin kayang pagtagumpayan ng Panginoon. Amen? Yung mga sufferings natin kayang pagtagumpayan ng Panginoon. Alam nyo, madalas, kaya po tayo nahihirapan na maintindihan ng Diyos. Kasi pilit nating hinahanap yung sagot sa tanong na bakit. Pinipilit kasi natin magkaroon tayo ng sagot eh. Na kailangan may sagot, Lord. Lord, ba't to nangyayari? Lord, ba't kailangan ko pagdaanan to? Lord, ba't kahit nagtitiwala ako sa'yo, nasasaktan pa rin ako? Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi laging ang sagot sa ating why ang magbibigay ng kapayapaan. Why? Because you don't need to understand everything. Hindi mo kailangan maintindihan lahat, kapatid. Hindi laging kailangan mo ay sagot. Minsan salita ng Panginoon ang kailangan. Minsan, di ba, sabi ni Pastor, kapag may tanong ka sa Panginoon, magbasa ka ng Bible. Amen? Ngayon naman tayo, nagbabasa naman tayo ng Bible. Pero Lord, hindi yan yung sagot eh. Malayo po yung sagot mo sa tinatanong ko. Kasi ang hinahanap natin, sagot dun sa why. Pero ang binibigay ng Panginoon sa atin, assurance of His Word. Assurance na, kasama niyo ako. I have overcome the world. Kung napagtagumpayan ko ang mundo, napagtagumpayan ko ang kasalanan, kaya kong pagtagumpayan ang lahat ng iyong mga pinagdadaanan. Amen? Take heart. Sabi mo sa katabi mo, take heart. You don't need to understand everything. Hindi mo kailangan maintindihan ng lahat. Kasi sa totoo lang, kapag nalaman din naman natin yung dahilan, hindi rin naman magbabago yung sakit na nararamdaman natin eh. Tatanungin natin, bakit niya ako iniwan? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Eh baka pag sinagot ni Lord, hindi mo lalo kang masaktan. Amen? Kasi, sa totoo lang, wala namang maidudulot kung maiintindihan natin eh. Kung masasagot tayo ng Panginoon, wala namang maitutulong eh. Masasaktan ka pa rin eh. Amen? Ang tunay na kapayapaan, hindi nanggagaling yan sa sagot. Amen? Nanggagaling yan sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya sinabi ni Lord, in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Ibig sabihin nito, kahit may problema, hindi tayo talunan. Kahit may suffering, hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Panginoon. Kahit hindi natin naiintindihan yung nangyayari, He is still in control. Amen? Now, kung sasabihin natin na being faithful to God does not guarantee an easy life.
hindi naman pala magagaranti ng pagiging tapat sa Panginoon yung madaling buhay, then, magiging masama na lang ako. Ganun lang din pala eh. Hindi na lang ako magsisimba. Ganun lang din pala, magsimba ako, hindi ako magsimba. May problema rin naman pala akong pagdadaanan. Pero ano po, yung sagot na, yung tanong na yan, ay based kasi sa assumption na ang reason mo lang kung bakit ka sumusunod sa Panginoon ay dahil para maka-avoid ka sa suffering. Amen? Ang Bible, tinuturuan po tayo na hindi natin sinusunod ang Panginoon dahil nangako siya ng problem-free life. Amen? We follow Him because He is worthy of our trust. He is worthy of our worship. He is worthy of our obedience. Amen? Ang question is, hindi, magsasuffer ba ako? Everyone suffers. Amen? Ang question is, sinong kasama ko kapag nag-suffer ako? Kasi, kapag nasa Panginoon ka, pag nag-suffer ka, may assurance kasama natin ang Panginoon. Kapag wala ka sa Panginoon, magkakaroon pa rin ng suffering, pero wala kang kasama. Amen? So, mamimili lang tayo. Magsasuffer na kasama ang Diyos o magsasuffer mag-isa? Tanungin mo yung katabi mo, anong pipiliin mo? Amen? Of course, we want to suffer with Christ. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasi with God, suffering is never meaningless. Ang suffering natin ay hindi baliwala lang sa Panginoon. May purpose, may dahilan ang Panginoon sa bawat sufferings na ating pinagdadaanan. He is present, He strengthens us. He refines our faith. Amen? At ang promise ng Panginoon, yung future natin, in the end, there will be no more suffering. Amen? No, si Job, hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon kasi komportable ang buhay niya. Amen? Nanatili siyang tapat sa Panginoon kasi naniniwala siya na karapat-dapat ang Panginoon sa pagtitiwala. Kahit hindi niya pa naiintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. So when we ask, Lord, why did you allow this to happen? Bakit inalaw kay Job na mangyari yun? Ba't inaalaw mo sa akin? Sometimes yung heaven silent eh. Walang sagot. Pero, ang katotohanan, God does not always explain His plans. Hindi niya talaga ina-explain lahat eh. Amen? And, ang gusto lang ng Panginoon, ini-invite niya tayo na pagkatiwalaan natin siya. Pagkatiwalaan natin siya na kahit hindi natin naiintindihan, Lord, I trust you. May greater purpose ka sa lahat ng nangyayari sa akin. That we cannot understand God's ways, pero pwede nating pagkatiwalaan yung God's heart. That He is good and He is powerful. Amen? Bago mawala kay Job yung lahat, may nangyari na hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam, may nangyayari. No? Sa langit. Sabi ng verse 7, tinanong ni Yahweh sa Satanas, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Sabi ni Satanas, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sabi ni Lord, verse 8, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Alam mo, nung binabasa ko to, Lord naman kasi, ba't binida-bida mo pa kasi si Job? Nananahimik yung tao. Diba? Kung hindi naman kasi binida-bida ni Lord, di sana wala namang suffering na mararanasan si Job. Sabi ni Lord, napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Sabi niya, yung wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao. Grabe talaga si Lord. Pag si Lord yung nagbida sa'yo, ang hirap, ano? Kaya mahirap din kapag binida ka ng boss mo, di ba? Dumadami yung trabaho eh. Ay, ito magaling to. Bigyan ng trabaho yan. Amen? Sabi niya, wala siyang katulad sa mundong ito. Mabuti siyang tao, sumasamba siya sa akin, umiiwas siya sa masamang gawain. Sumagot naman si Satanas, di ba? Sasambahin ka pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Kasi alam nyo, ang thinking ni Satan, kaya lang tayo lumalapit sa Panginoon kasi may gusto natin may makuha tayo mula sa Panginoon. Amen? Pero si Job, pinatunayan niya na hindi siya lumalapit sa Panginoon at sumasamba sa Panginoon dahil lang sa makukuha niya sa Diyos. Kundi dahil nagtitiwala siya sa Diyos at nananampalataya talaga siya sa Diyos.
Ano pag ganito ang perspective natin, ganito ang mindset natin, hindi tayo basta-bastang matitibag na mga problema. Kapag ang mindset natin, hindi lang naman ako lumalapit sa Diyos dahil lang sa mabubuting bagay na makukuha ko sa Kanya eh. Kapag gano'n ang mindset natin, I will keep on trusting the Lord kasi whether good or bad, I will praise the Lord. Ano man ang pinagdadaanan ko, mabuti o masama, pagpasalamatan ko ang Panginoon, papupurihan ko ang Panginoon. Habang si Job was living an ordinary life. Di ba? Walang kaalam-alam. He's just honoring God. Di ba? Loving his family. He's treating people with integrity. Amen? Pero wala si Job nun sa usapan. Hindi niya narinig yung usapan. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari. Amen? Pero inlaw ng Panginoon na itest ni Satan si Job. Pansinin niyo, di ba? Si Lord ang nagbida eh. Sumagot naman si Satan, kaya lang naman kayo niyan sinasamba. Kasi may makukuha siya sa inyo. Try niyong tanggalin kasi ang mga bagay na yan. Tingnan natin. Di ba? Napapansin niyo na si Satan, hindi niya rin kayang i-attack si Job nang walang permission ni Lord. That's the truth. No, hindi tayo pwedeng saktan ng kaaway without God's permission. So, kung kailangan ng permission ni Lord para maranasan ni Job yung suffering, ibig sabihin, inalaw ni Lord. Nang binabasa ko to, Lord, talagang inalaw mo? Kasi pwede namang sabihin ni Lord na, alam ko naman, faithful yung anak ko na yan. Wala naman akong dapat patunayan. All-knowing kaya ang Panginoon. Diba? Alam niya kaya ang lahat ng bagay. So, hindi niya kailangan makipagsabayan sa yabang kay Satan. Secured naman ng Panginoon eh. So Lord, bakit mo inalaw? You know, sometimes, inaalaw ng Panginoon yung mga sufferings sa ating buhay. Hindi dahil hindi ni Lord alam ang gagawin. O hindi dahil nai-insecure siya sa placement niya sa puso mo. Kundi dahil sa dalawang bagay. Number 1, to test Job's heart. Para i-test ang puso ni Job. No? Inalaw ng Panginoon na i-test si Job kasi gusto ng Panginoon ma-reveal kung ano ba talaga ang laman ng puso ni Job. Now, hindi ba alam ni Lord yon? That's a tricky question. Hindi ba alam ni Lord yon? Alam. Alam niya ang laman ng puso natin. Not like Satan. Hindi niya alam ang laman ng isip at puso natin. Pero si Lord, alam niya ang laman ng isip at puso natin. So, kung alam naman ni Lord, para kanino? Hindi para malaman ng Diyos kung ano ang laman ng puso ni Job, kundi para malaman ni Job kung ano ang laman ng puso niya. Kasi minsan sa buhay natin, hindi natin talaga nakikilala ang sarili natin. Amen? Until naka-experience ka ng suffering. Minsan akala mo okay ka naman, pero kapag nakaranas ka ng matinding pagsubok, doon lumalabas sa'yo. Doon mo nare-realize, ano nga ba talaga ang laman ng puso ko? Amen? Tinetest ng Panginoon ang puso ni Job, hindi para malaman ng Panginoon kung anong laman nito, kundi para malaman ni Job, ma-realize niya, sino ba talaga ang Diyos ng iyong puso? Yung mga ari-arian ba? Yung pamilya mo ba? Yung mga anak mo ba? Yung asawa mo ba? Yung mga kaibigan mo ba? O ang Panginoon? Kasi kapag inalis sa'yo ang lahat ng bagay na ito at nanampalataya ka pa rin sa Panginoon, meaning, si Lord talaga naman ang puso mo. Amen? So minsan, kailangan ialaw ng Panginoon ng mga sufferings, kapatid, para ma-realize mo ano ba talaga ang laman ng puso mo. Tanungin mo katabi mo, sino ba ang nasa puso mo? Amen? Kasi gusto ng Panginoon ma-realize ni Job kung ano ba talaga ang laman ng kanyang puso. Ano sa totoo lamang, kilala tayo ng Panginoon better than we know ourselves. Mas kilala tayo ng Diyos kaysa kung kilala natin ang sarili natin. Alam niyo, na-realize ko nga may mga tao na mamatay na lang na hindi nila kilala ang sarili nila. Amen? Pero si Lord, alam niya kung ano ang kakayahan mo. Kaya inalaw din ito ni Lord kasi alam niya eh. Alam niya yung capacity ni Job. Alam niya, may tiwala ako sa anak ko na to. Hindi ako ipapahiya ng anak ko na ito. Minsan kaya inaalaw ni Lord na ma-experience mo yung mga sufferings na yan, heartaches na yan, kasi alam ni Lord, kaya mo. Don't think na, hindi ko na kaya. Hindi ko to kaya, Lord.
Kasi kaya yan inalaw ni Lord kasi alam niya kaya mo, anak. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Amen? Yung relationship ni Job kay Lord ay deeper kesa sa possession niya. Deeper kesa sa mga bagay na meron siya. Amen? Sabi ng Job, chapter 1, verse 21, nung lahat ay kinuha na kay Job, lahat ay nawala na kay Job, sabi pa rin ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Si Lord ang nagbigay, siya din ang may karapatang kumuha. Blessed be the name of the Lord. Amen? Yan yung anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, ikaw ay pupurihin, Panginoon. Totoo talaga yun eh. Amen? Anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, kuhain mo man ang lahat sa akin. Hindi natin pwedeng kantahin kay Lord yung kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Hindi pwede yun kay Lord. Lalo niyang kukunin yan, sige ka. Amen? The Lord gave and the Lord has taken away. Yung trial ni Job, in-expose yung condition ng puso niya. Na yung faith niya genuine. Amen? Pangalawa, kaya inalaw ng Panginoon yung suffering kay Job to strengthen Job's heart. Bukod sa itest, gusto ni Lord palakasin. Kasi 'di ba? Si Job, he was already righteous. Amen? Pero gusto ni Lord i-develop pa siya. Amen? Gusto ng Panginoon i-strengthen pa yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kasi yung trials can deepen our faith. Pwedeng mapalalim na mga pagsubok, na mga sufferings, yung ating pananampalataya, yung ating endurance, yung ating humility, yung ating dependence sa Panginoon. Amen? No? Si Job, 'di ba? Nung nagbigin yung story niya, hindi niya naman naiintindihan lahat. Amen? Pero though may suffering, though may trial, mas nakilala niya ang Panginoon. Amen? Sabi ng end ng book of Job, sabi ng chapter 42 verse 5, I have heard of you by hearing of the ear, but now my eye sees you. Sabi ni Job, dati naririnig ko lang. Kilala lang kita dahil naririnig kita. Kilala lang kita dahil naririnig ko ang patungkol sa kadakilaan mo. Pero sabi ni Job, but now, my eye sees you. Alam niyo, pag tayo dumaan ng sufferings, hindi mo lang bastang maririnig ang kabutihan ng Panginoon, mai-experience mo mismo ang kabutihan ng Panginoon. Amen. That's why inaalaw ng Panginoon yung mga suffering. Kasi ayaw na Lord na narinig mo lang. Ayaw ni Lord na napanood mo lang. Gusto ni Lord ma-experience mo. Amen. Ayaw ni Lord na narinig mo lang yung Jehovah Jireh, the Lord will provide. Gusto ni Lord, ma-experience mo mismo na nagpo-provide siya. Ayaw ni Lord na alam mo lang that He is our healer. Gusto ng Panginoon, ma-experience mo talaga na pinagagaling ka ng Panginoon. Amen. And sufferings will help us to know God more. Na makilala ang Panginoon ng mas malalim. Amen. Yung knowledge ni Job kay God is from hearing to experiencing. Na naririnig lang, pero ngayon dahil sa pinagdaanan niya, nakilala niya ang Panginoon at na-experience niya talaga ang Panginoon. Amen? Last truth, our response to suffering should not be to give up. Usually, kapag tayo ay nahihirapan, we tend to quit. We tend to give up. Gusto natin na umalis na lang. Iwanan na lang. Kasi mahirap eh. Amen? Pero si Job, after losing everything, Job did something unexpected, unusual. Ano ginawa niya? Sabi ng Job chapter 1, verse 20 to 22. Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. You know what? After all these things, Job still worshiped God. Yun yung response ni Job sa mga suffering. Tayo ang response natin pag nahihirapan tayo magreklamo.
Lord, ang hirap. Lord, ang bigat. Kapatid, pakipray mo naman ako. Bigat na ako sa buhay ko. Pero si Job, anong response niya? Hindi mag-give up, hindi magreklamo, but pasalamatan ng Panginoon, papurihan ng Panginoon, magbigay kaluguran sa Panginoon. Yan ang nais ituro ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi mo man naiintindihan kung bakit nangyayari sa iyo yung mga nangyayari sa iyo, kapatid. Please know na pwede pa rin nating sambahin ang Panginoon in spirit and in truth kahit pa hindi natin maintindihan. Kahit pa nahihirapan tayo. Amen? Si Job, di ba? Hindi siya nag-pretend that everything was fine. Hindi naman siya nag-pretend eh. Ang sabi nga ng Bible, he tore his robe. Di ba? He shaved his head, di ba? He grieved. Nagluksa talaga siya. Pero si Lord, hindi niya kinondem yung ginawa ni Job. Amen? Pero after grieving, after ni Job magluksa, Job worshiped the Lord. Amen? Hindi naman masama na umiyak. Hindi naman masama na, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Hindi naman masamang masaktan. Hindi naman masama talaga na makaramdam ka ng deep pain sa puso mo. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, yes, pwede kang umiyak, pwede kang masaktan, pwede kang magluksa, pero sambahin mo pa rin ang Panginoon. Magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Amen? We will end with this. Sabi ng verse 22, in all of this, Job did not sin by blaming God. Hindi siya nagkasala sa Panginoon. Hindi porket may suffering, license na yun para tayo ay magkasala. Minsan kasi intindihin mo may nagdadaanan yung tao eh. Minsan, nagiging process natin na may pinagdadaanan yung tao, okay lang. Okay lang na maging masama siya. Okay lang na umalis siya sa simbahan, umalis siya sa presensya ng Panginoon. Kasi nagtatampo sa Panginoon, kasi grabe naman yung pinagdaanan eh. Pero niyo po ba na hindi dapat laging yun ang response natin? Pwede na ang response natin na kahit nahihirapan tayo, keep on showing up. Keep on worshiping the Lord. Keep on raising your hand. Amen? Kasi hindi kailangan mag-give up ka, kapatid. Minsan ang kailangan lang mag-worship ka. Because when you worship God, yung focus natin nadadivert from the problem to our God, to the greatness of our God. Amen? Amen? And whenever na nararamdaman mo na, Lord, bakit? Bakit sa dami-dami ng tao? Bakit ako pa? Bakit ang pamilya ko pa? Bakit ang nanay ko pa ang kailangan magkasakit? Bakit ang tatay ko pa ang kailangan magkasakit? Whenever na-feel natin yun, pinapaalala sa atin na, si Jesus nga ang mas may karapatan magsabi nun. Blameless siya. Wala siyang kasalanan, wala siyang kapintasan, wala siyang masamang ginawa. Ang lahat ng ginawa niya kabutihan. And yet, He suffered for all of us. Nag-suffer siya para sa ating lahat. Dinemonstrate ng Panginoon sa cross that He can bring the greatest good out of greatest suffering. Kaya ng Panginoon mag-produce ng great things mula sa great sufferings mo, kapatid. Amen? Hindi mo kailangan maintindihan. Hindi mo kailangan mag-quit. Hindi mo kailangan mag-give up. Ang kailangan mo lang, pagkatiwalaan ng Panginoon, sambahin ng Panginoon. Because when you start worshiping the Lord, yung atmosphere, yung sitwasyon, magbabago unti-unti. Kasi madadivert na isip mo eh. Hindi mo na iniisip yung sarili mo lang. Ang iniisip mo na, ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko ngayon? Anong magandang bagay ang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng suffering ko ngayon? Amen? We must continue trusting the Lord. Yes, pwedeng umiyak. Yes, pwedeng magluksa. Yes, pwedeng hindi mo naiintindihan. Pwedeng magtanong sa Panginoon kung bakit. But we must continue trusting God. Amen? Continue worshiping God. Continue following Christ. Keep on showing up. Kahit masakit, kahit mahirap. Amen? Pagbasa ka ng Bible, kahit masakit, kahit mahirap. Manalangin ka kahit nakakatampo si Lord minsan. Do it. Kasi sa pamamagitan nun, may experience natin ang presensya ng Panginoon. Amen?
Alam niyo po, marami po siguro sa inyo probably know what we've been through a few weeks ago. Yung mother-in-law ko po went home to be with the Lord, no? A few weeks ago, and everything happened so sudden. Sobrang bilis na mga pangyayari. To be honest, it was heartbreaking kasi nalaman namin yung pagdala sa mother-in-law ko sa hospital. Nasa eroplano pa kami. Kagagaling lang namin ng mission trip, di ba? Kagagaling lang namin. Nag-minister kami sa mga tao doon, tapos pagbalik namin, kami yata yung dapat ministeran, kami dapat yung kailangan na encouragement. It was so sudden, and honestly, it was heartbreaking. It was so hard. Na parang, Lord, bakit ito nangyayari? Lahat ng prayer warriors, lahat na buong simbahan ng Jesus is alive, kahit hindi Jesus is alive, nananalangin. Amen? And Lord, it's not making sense. Diba? Bakit ito nangyayari sa amin? Bakit ito nangyari sa amin? And then, nung first day ng funeral ng mother-in-law ko, yung anak ko po si Kumi, tinitingnan niya yung lola niya. And then, sabi niya, tinanong niya ako ng napakahirap na question. At napakahirap sagutin na tanong. Sabi niya kasi, every night nung nasa hospital pa yung mother-in-law ko, lagi siya nagpipray na, Lord, pagalingin mo po si Lola Din, ganyan. So, every night yun, nagpipray siya. Every day, nagpipray siya. And then, nung nakita niya na dun sa casket, yung lola niya, yung mother-in-law ko, sabi niya sa akin, Mama, di ba nagpipray naman tayo? Bakit namatay si Lola? Alam niyo, hindi ako makasagot. Parang nanigas yung, yung paa ko dun sa kinatatayuan ko na, tanong ko din yan eh. Gusto ko mag-breakdown doon na huwag mo ako tinatanong yan kasi ako rin, tanong ko rin yan. Bakit, Lord? Nag-pray naman kami lahat. Ginawa namin lahat. Di ba nagtiwala naman kami sa'yo? Di ba inaalay naman namin lahat sa'yo, Panginoon? Naglingkod naman kami sa'yo. Pero yung that moment, wala akong sagot. Wala akong sagot. Wala ring sagot ang Diyos sa akin. But after a few days, I keep on asking God, Lord, why? Why? Ba't nangyari ito? I still can't believe na nangyari ito, Lord. Ang ganda sana, Lord, na testimony eh. Diba? Kung iba yung nangyari at hindi itong bagay na ito. Pero nyo, sinagot ako ng Panginoon. God may not always give an explanation, but He always gives His presence. Wala mang sagot, wala mang explanation, pero yung comfort ni Lord is always there. Yung presence ni Lord is always there. Amen? So kapatid, hindi man natin naiintindihan. Hindi man natin maipaliwanag. Hindi man maipaliwanag ng siyensya. Hindi man maipaliwanag ng pinakamatalinong tao sa mundong ito. Pero yung presence ni Lord, sure, nakasama natin habang pinagdadaanan natin ang mga sufferings na ito. Amen? So, wala mang explanation, kahit hindi ipaliwanag ni Lord, kahit na hindi natin maintindihan, let's keep on trusting God. Let's keep on holding on sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala man laging explanation, pero laging may presence. Laging nariyan ang presensya ng Panginoon. So, hanggat hindi pa natin naiintindihan lahat, isipin lang natin. Let us remember, the God who sustained Job is the same God that will sustain us. Yung Diyos na nagbalik kay Job nung lahat ng nawala sa kanya, yung Diyos na kasama ni Job habang pinagdadaanan niya ang lahat, yung Diyos na kasama ni Job habang nawala sa kanya ang lahat, is the same God. Is the same God that will sustain us, that will comfort us, that will embrace us. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo man maintindihan, kasama natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat.